Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Padayon ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo kay mauni ang pagkaon sa atong spirituhanong pagkinabuhi. Man shall not live by bread alone. Mauna ang kamaturan. Dili tinapay lang, dili kanon lang atong kinahanglan sa atong panglawas. Kinahanglan sabta sa Biblia ang pulong sa Ginoo para mauni ang musistiner, mauni mo palig-on sa ato ang spirituhanon nga pagkinabuhi. Mga kaigsunan o mga kahigalaan, di nato kalimtan ang series sa atong leksyon. Mga dugang panimpagtulunan mahitungod sa kinabuhi ni Gideon. Sa sunod pagayod, humanon nato ang pagkamaghuhukom ni Gideon apan ang leksyon nga buot nako nga mapaabot sa kada usa karong gabion mao ang pagbutang sa labaw natong pagsalig nga ang pinakamaayong maghuhukom mao ang atong Dios. Ang pinakamaayo nga mo dispense o muhatag og hustisya mao ang Dios nga napuno sa gugma og Dios usab sa hustisya. Sa kadaugan nga naangkon ni Gideon gamit ang 300 lang ka mga di pa gani nato matawag nga sundalo, pero sumusunod niya nga nagdala og trumpeta, nagdala og lamparahan konsulo, nagdala og tadyaw, di po dinagko nga tadyaw. Kung inyo ma-imagine na, mao na itong ginasudlan, mga pictures nga ginasudlan og tubig, siya ginabutang sa ilang abaga nga ilang ginapasan. Unya, ang ilang pagsalig ngadto sa Ginoo og ang ilang pagsunod ngadto sa Ginoo. Obedience and their trust in the Lord. Ang ilang pagsunod, maingon man ang ilang pagsalig sa Ginoo, mo'y naghatag kanila og dakong kadaugan batok sa Amalekites, batok sa Midianites, and also the children of the east. God intentionally reduced the number of Gideon's army. Kung tawagon man nato nga mga kasundaluhan, nan iyag yung gituyo nga gikan sa 32,000 karon 300 na lang. Nahimo na kana mga kaigsuonan nga less than 1% ang gihimo sa Ginoo. Sa tumong nga malikayan nga ang kadaugan ang kunon sa tao. Ingon na ra ba ta usahay? No offense, pero mao na ang kamaturan. If we are on guard, ginaangkon nato ang kadaugan. Mointa, ako maayo gyud, ako manggialamon gyud, ako witty ug smart. Mao na nga sa tuyo nga malikayan nga angkonon sa taong kadaugan, gipaubos pag-ayo. Remember, less than 1% ang gibilin sa Ginoo sa mga kasundaluhan ni Gideon. Una nga leksyon nga atong maidugang para karong kagabion. Many Christians need to be strong because many Christians are still weak. Wa ko nagahisgot din may tungod sa panglawas kung unsa man ang ilaha nga kakayahan. Dagaman mga athletic, mga dagkog muscle, maayo mo exercise kumpleto og mga physical exercise, makadagan og kilometro, makadula og inuras, daghan, athletic and physically fit. Apan ang ginasulti din nga kita magkat-on nga isip tao, luya ta. Kulang ang atong pagtuo nga na sa Ginoo, nga mo ni ang angay natong palig-unon, mo ni ang angay nato nga tagaan og importansya. Ang kagahom sa Ginoo mga kaigsuonan, makita nimo sa mga tao nga nagbaton og pagsalig nganha kaniya. The power of God rests on people who have surrendered their lives to God. Timan yun na. Pwede nga ang usa ka athletic person makapakita sa iyang stamina nga makaya na yan Pwede nga ang iyang daganon 21K, 42K. Pwede mo apil sa triathlon. Nagkalain-lain ka na nga mga pag-aapilan niya nga competition.
dunay swimming, dunay running, dunay biking, og mapakita nga kusgan gihapon, lig-on gihapon. Pero ang atong ginahisgutan dinhi pagtuo sa Ginoo, and we need to strengthen our faith in the Lord. Ikaduha nga madugang natugtuon, the cycle of sin and grace. Ang libro sa Judges giklaro dinhi nga ang mga Israelinon makalimot, masinupakon. Unya dayon sila makahiagom og mga silot, kasakit, they forget, they commit sins, and then they experience sufferings. Apan sa maong pamaagi, makakaton pud sila sa pagsangpit sa atong Ginoo. Through repentance and by asking forgiveness and by drawing near to God, naanasad ang deliverance. So, muna ingana ang cycle na ang panalangin, mag-enjoy ang tao. Pero, ngadto-ngadto malimot. Muna importante gyud kaayo, di lang ni atong midweek prayer meeting. Importante gyud kay mga kaigsuonan nga kada adlaw ang pulong sa Ginoo maoy pagkaon sa atong espirituhanong pagkinabuhi aron nga di ni malimot ngadto sa Dios nga mao ang tinugdan sa tanan. Or else the cycle that we have seen in the nation Israel will be the cycle of our life also. Inig panalangin sa Ginoo, inig abot sa kaharuhay, makalimot. Naitugyan sa Ginoo dito sa pag-antos. Daghang mga pagsulay, daghang kalisdanan ngayong maagian. Unya, diha pa, ugwa na siya mamahimo, na naging siya pinakaubos, diha pa magsangpit, naaman tinuod ang Ginoo nga mutabang, naaman tinuod ang Ginoo nga manggiluluyon, naa ang atong Dios nga napuno sa gugma. Apan, ang tao ingon ni ana kung off guard siya, di makabantay. Mo na mga kaigsuonan, unsa man atong sitwasyon karon, naa sa kaharuhay, alagad sa Ginoo. Tibuok pamilya. Gahulat pa sa mga panalangin, alagad sa Ginoo. Tibuok pamilya. Tibuok panimalay actually. Ug naa na ang mga panalangin, alagad sa Ginoo. Tibuok pamilya. Tibuok panimalay. Para nga dili makalimot. So you can break that cycle. Pwede maputol nimo na nga dagan o direksyon sa kinabuhi. Nganing abot sa karuhay, malimot, unya mag-agi na sa mga pagsulay, mag-agi kalisdanan, wa nay maduulan, makahinumdum sa Ginoo, diha pa mo sangpit. Why learn the hard way if you can learn God's way? Dili ta diha sa lisod nga paagi. Tinuod nga ang Dios mupasaylo. Tinuod nga ang Dios muhatag kalinggawasan. But why learn the hard way when you can have God's way? Mao na nga dili unta ta masud ni anang maong cycle. Na ang panalangin, yes, matinumanon, mainiton nga nagapangalagad sa Ginoo. Nagahulat sa mga panalangin, matinumanon ug malipayon nga nagaalagad sa Ginoo. When it seems that there are no blessings, when it seems that God is not listening, because God is always listening, when it seems that God is very far, when He is always near, don't forget, serve the Lord with gladness. Napaidugang mga kaigsunan. When God is out, disorderly comes in, or anarchy. Basta wa na gani, di na gani nimo isintro ang Dios, ay mag-abot yun ng kaguliyang, na yun ng anarkiya. Ang anarchy kasagaran ginagamit na sa mga forms of government na may muingon ta nga, dynasty ni, ruling by family ka na, or aristocracy, hereditary ka na. Muyon tag democracy, tao ang mo pili niya na, mismo ang mga tao.
Pero kung way panggobyerno, mo na tawag nato anarchy. Ang tao moingon lang, mao ni akong himuon kay mao ni akong pagtuo mo'y maayo. When man thinks of his own that this one thing is good and he will do it, ang resulta niya na kaguliyang yun. Mauna ang matabo, mga kaigsuunan, kung walay Dios. Mauna ipasintro nato ang Dios. Bisan sa mga taong naas pangagamhanan, mga opisyalis sa atong gobyerno, iampo nato nga mahimong mga Dios nun. May pagtuo sa Ginoo, nagatuman sa kabubuton sa Ginoo, tungod kay diha nato makita nga ang Dios maghatag sa iyahang direksyon, maghatag sa iyahang panalangin, magpakita sa iyahang kaayo kung mga katawhan, dili mahikalimot kaniya. So when God is out, anarchy comes in. When there is no spirituality, wickedness will come in. Musulod yun ang pagkadautan. O ang tawhanong pamaagi, magdanag kaguliyang, magdala ka na og kadautan. Ingani ang natabo sa Israel. Ato kining pagabasahon. Judges chapter 17, verse 6. In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Ingana mga kaigsunan ang natabo. Walay hari, walay maghuhukom. Ang kada tao, unsay nagtuo siya, pananaw niya maumaning maayo, mao na iyang himuon og kaguliyang. Mao na iyang explanation. Kung muingon ko, ay sa kalisod ron sa panahon, awan la, ay nalam mo og simba, kay petilisura na sa panahon, ay nalam mo pagsimba, tuong nalam mo diha para makabawi-bawi og kusog. Then it will result to spiritual decrease or regress. Magbaba gyud ang atong spirituality. Hanto di na magkadimao atong ginabuhat. Dili na lang mo magbasa og Biblia. Ang inyo lang manimbasog lang. Ala, trabaho ka mo kay lisod ng panahon. Ayaw na ng devotions. When you think you are doing what is right in your own eyes, in your own sight, in your own mind, ang pamaagi nga tawhanon mo palayo gyud kanimo ngadto sa Ginoo. Mao na nga sunda lang gyud ang iyang pulong kay di ni ka usa lang natabo. Di lang na ato atong gibasa. Mao gyapon natabo sab ni sa Judges chapter 21 verse 25. In those days there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Pagkahuman sa mga maghuhukom dinhi sa katapusang bahin sa Book of Judges, mao gyapon ang gisulti. Niadtong panahon na walay hari, walay maghuhukom sa Israel, ang kada tawo nagahimo lang sa pagtuo niya unsay maayo siyang pananaw, and it resulted to chaos. Now here's an additional lesson. The weakness of human leadership. Kada maghuhukom, kada leader, kada hari. Sa Israel, magsugod kay Saul, paingon kay David, may kaugalingong kasaypanan. Every judge, every great judge, every great king has his own mistake. May siya'y kaugalingong kasaypanan. Every great king, every great judge had his own mistakes. Ingana, mao na mas maayo nga magsalig ta sa pinakamaayong hari, sa Ginoo sa mga Ginoo. Dios nga gamhanan, mo'y atong saligan, kay dili gyud siya magkasayop. Tanan, ato nakita na, bisan pa, hari pa, wa pa mga judge, bisan pa ang gitudlo nga leader, Moses, Joshua, karon niya na maghuhukom, magsunod ang mga hari, tanan sa balaang kasulatan, musulti sa ato, nga gigamit man sila sa Ginoo, apan mga tao man kining maong mga hari, mga leader, mga maghuhukom, may kaugalingong tawhanong kasaypanan, tawhanong kaluyahon,
nga muhatag sa atong leksyon nga mas musalig ta, mas mutuon kita sa pamaagi sa labaw, matuod og pinakagamhanan nga maghuhukom nga hari ang atong Dios nga naas kalangitan. This is to teach us that in spite of God using men, some are lowly who were empowered. Some are timid, shy, lack leadership, and yet they yielded their life to the Lord. And they were empowered. Apan mutudlo gihapon sa ato ang Biblia nga angayan pagyudtang musalig ngadto sa aton Dios nga labawng maghuhukom, labawng pangulo, labawng hari, gamhanan sa tanan. Akong ibilin kining maong challenge alang naton tanan. Naalang ko'y usa nga ibilin, may tungod sa kinabuhi ni Gideon. Usa ka series na lang. Subo manggod ang natabo nga human sa maayo niyang gibuhat, nigawas gyapon niyang pagkatawanon. Pero sunod nato na nga series of message, may tungod kay Gideon. Ang akong buot ibilin kaninyo karon mga kaigsuonan mo ni. Ang atong kinabuhi nagkinahanglan og usa ka maayong direksyon. Ang kada pamilya nato nagakinahanglan og gustong direksyon. Dili lalim ang atong panahon karon. Ang influence sa kalibutan bisan ngadto sa ato nga mga pamatan-on grabe. Ug angay nato ning pugnan, angay nato ning tapnaon pinaagi sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ang panginahanglan nato og mga leaders karon sa atong congregation, sa atong pamilya, sa atong community, nakuhaan natog daghang leksyon dinhi sa mga maghukom sa Israel. Ang akong pag-ampo that you will be raised as a leader. May it start in your family or to our congregation or to our community, our barangay and our city and our country. Unta magamit ang mga nakatunan nimo og nako aron makadalit pud ta bisan sa gamayng pamaagi nga adunay kalinaw, pagsinabtanay, pag-uswag, maingon man pagkahadlok sa atong Ginoo pinaagi ning maong mga kinabuhi. Leadership is influence. Bantayi ang imong leadership. Ang amahan, leader. Ang inahan, sa daghang paagi, leader. Ang mga anak, sa daghang panahon, nagkalain-laing sitwasyon, you are leaders, young people. People are watching your life. Bantayan nato mga kaigsuunan. Aron nga kita mahimong maayong influence. Karong panahon na, daghang influencers. Usa ka balita na anay usa ka universidad nga naga-offer og degree to be an influencer. You know what? Moingon ta, first in the university nga mag-offer sila inguna. You know what? The Bible is offering not secret lessons, open lessons that you can be an influencer for the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 5 verse 16 says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory and shalom.